What is up mga sir? So welcome back sa akin channel. So for today's video mga sir is pag-uusapan natin itong ating Aerox version 2 na 2 taon na natin ginagamit. So i-share ko sa inyo kung ano ba yung pwede ninyong ma-experience kapag binili nyo ang motor na to. Okay, para sa mga kababayan natin dyan na nagbabalak bumili ng gantong klaseng motor, ano ba yung meron dito, ano ba yung bad side and good side sa motor na to. Alright, so pero bago ang lahat, baka pwede naman makahingi ng isang subscribe dyan mga sir para sa suporta sa ating channel. Okay, so umpisa natin mga sir sa good side syempre. Para magkaroon na kayo agad ng gana na bumili ng motor na to. Okay, so yung good side niya mga sir is unang-una, napakaganda ng itsura ng motor na to. Okay, so kung titingnan ninyo, ayan o. So nagkaroon na tayo ng additional na mga upgrade na parts dito mga sir, like yung mga side mirror, visor, windshield, then handle grip, and itong ating decals. Pero kahit stock yan mga sir, kakalabas pa lang yan sa kasa, makikita nyo na agad yung forma ni Aerox na talagang kumbaga sa survey, kung makikita natin yung survey ng Aerox, mataas talaga yung ratings niya pagdating sa kanyang looks, no? So ganyan siya ka pogi mga sir. Konting upgrade lang yung gagawin natin dito, konting palit lang ng parts, so makokontento na tayo sa itsura niya. Okay, so yun yung isang good side sa motor na to mga sir. And then pangalawa, yung riding position natin dito, lalo na kapag nasa city driving tayo mga sir, talagang makokomportable tayo sa pagsisingit-singit, komportable tayo sa traffic, no? Hindi tayo ganun mahihirapan pagdating sa traffic kasi napakadali niya lang iliko-liko dahil sa riding position natin sa motor na to. Okay, and then next natin is yung gas consumption. Sa gas consumption mga sir is nakadepende kung paano natin gamitin itong motor na to. Kung ang takbuhan natin is nasa 60 or 70 lang naman, magko-consume ka ng minimum of 40 km per liter yung gas consumption sa Aerox natin. Pero kapag medyo walwal yung takbo mo, sumusobra ka sa 80, 100, tumatakbo ka ng ganun. So nag-average siya ng ganun. Based sa experience ko mga sir, mag-average siya ng 36 to 37 pagka ganun yung takbuhan natin. Pero not bad mga sir sa ganitong klaseng motor kasi scooter siya, medyo may katakawan talaga yung scooter pagdating sa gas consumption. And then ang next natin mga sir is yung long ride, no? Kamusta ba siya sa long ride? So based sa experience ko mga sir, ilang beses na rin ako nagbiyahe Bicol to Manila, Manila to Bicol. Nagamit ko na rin siya sa long ride going to Cagayan Valley. So wala akong naging aberya mga sir, no? Wala akong naging problema sa long ride. Basta i-make sure nyo lang yung maintenance bago kayo. Syempre dapat yung mga basic na maintenance bago tayo gumamit ng motor or mag long ride, dapat mini-maintenance natin yon or nililinis natin yung mga dapat linisin, like yung CVT nya bago natin gamitin. I-check natin yung mga gulong kung pwede pa bang i-long ride, i-check natin yung oil, check natin yung coolant. So lahat i-check natin mga sir para sa safety natin during long ride. Okay, so sa experience ko wala akong naging problema mga sir. So ang odometer pala nitong ating motor is pumapalo na siya ng 20k mga sir. And next natin mga sir is yung riding position, riding comfort. So dito maraming nagkakatalo mga sir, no. So ito kasing Aerox mga sir, ginawa ito para ang type ng motor na to is sport type siya na scooter, no. Hindi siya katulad ng NMAX, ADV or PCX na ginawa yung mga motor na yun para sa touring, no. Kaya medyo upper yung manubela nila, talagang magiging komportable ka kapag sa long ride, no. Kaya ang nagiging issue sa iba, sa mga Aerox user na iba, is nangangalay sila dito sa riding comfort. Hindi sila komportable kapag naglo-long ride sila. So sa akin naman mga sir, sa experience ko, no, sa 2 taon kong paggamit nitong Aerox, is wala naman akong naging problema pagdating sa riding comfort. Nakadepende kasi yan sa atin mga sir kung paano natin siya i-manage, no? Kung paano natin gawan ng paraan para maging komportable tayo sa motor na to.
siguro isa na rin sa magiging paraan or isa sa maging way mga sir para mas maging komportable kayo sa motor na to during your long ride is palitan nyo yung suspension niya, no? Kasi yung suspension nito mga sir is may katigasan talaga. So hindi ko alam kung ano yung ginawa ni Yamaha dito kung bakit ganito katigas yung suspension nito. Okay, so yun yung mga naging good side para sa akin sa motor na to mga sir. So proceed naman tayo doon sa bad side. Unang-una na dyan is yun nga yung suspension ni Aerox. So kung napapanood nyo yung mga past video natin mga sir, mapapansin nyo doon na talagang napakatagtag nitong motor na to, no? Halos mabitawan ko minsan yung manubela kapag may nadadaanan tayo ng mga lubak, no? So ganun siya katagtag. Pero yung ginagawa ko dito mga sir para medyo mabawasan yung tagtag, no? Binabawasan ko yung hangin ng gulong ko. Hindi naman siya ganun kalambot, binabawasan ko lang para mas hindi ganun katagtag, no? Kasi pag medyo matigas din yung gulong natin tapos samahan mo pa ng matigas na suspension, talagang matagtag siya masyado. Okay? So yun lang mga sir ang naging comment ko sa suspension ni Aerox, talagang napakatagtag. Okay, so kung may budget naman kayo, maiging mapalitan nyo na yan. Kasi pero pagdating naman sa ano mga sir, matibay yan yung ating suspension ni Aerox. So subok na subok ko na yan kung gaano katibay yung suspension na yan. Okay, kung mapapansin nyo rin sa mga video ko, nakakailang long ride na tayo dito sa Bicol. Alam nyo naman yung kalsada dyan sa Bicol, napakapatag. Okay, so kaya yan, subok na subok ko talaga yung suspension ni Aerox mga sir pagdating sa long ride, no? Wala akong masasabi. Yun nga lang, sobrang tagtag. Yun lang ang problema dun. And then next na bad side natin mga sir is yung kanyang Y-Connect, no? So talagang hindi mo siya magagamit, promise yan mga sir. Kasi unang bili ko dito sa motor na to, nagtataka din ako bakit naka-experience ako ng nalulubat siya. Minsan kasi 3 days ko siyang hindi nagagamit. So nalulubat talaga siya mga sir. Kaya nagtataka ako kung anong sira. Yun pala, nalulubat siya dahil sa Y-Connect. Yung Y-Connect niya kasi mga sir is nagko-consume ng battery kahit naka-off na yung motor natin, itong si Aerox. Kahit naka-off na itong Aerox, naka-lock na yan, nagko-consume pa rin ng battery itong Y-Connect niya. Kaya nalulubat yung battery natin. So much better na tanggalin nyo na lang yung Y-Connect nyo mga sir. So I suggest na tanggalin nyo na yan yung Y-Connect na yan. Maganda naman yung feature niya kasi for GPS siya, for tracking siya, at saka nagagamit mo yung apps ni Yamaha. Namomonitor mo doon kung ano yung mga ilan na yung takbo mo, ilan na yung odometer mo. Yun ang kagandahan sa Y-Connect mga sir, kasi maganda naman yung feature ng Y-Connect. Ang problema nga lang kapag hindi mo siya daily na ginagamit, itong motor natin, itong Aerox, malulubat talaga siya, no? Kasi kukonsumin niya yung battery. Nandito lang siya nakalagay mga sir sa tabi ng battery, nandito. Buksan nyo lang itong cover na to, nandito siya banda, nandito banda. Tanggalin nyo lang yun, yung parang device na maliit, mga ganito kalaki na device. Tanggalin nyo lang yung mga sir, yun na yung Y-Connect, no? So next natin mga sir is yung tinatawag nilang mga error, okay? Yung pinaka-error dyan is yung horror 12 na tinatawag nila. So yung mga error na yun mga sir, hindi talaga ako naka-experience niyan sa 2 taon, no? Nakadepende naman kasi siguro sa paggamit natin mga sir. Ito kasing motor natin mga sir, pag hindi ko siya ginagamit, talagang kino-coveran ko siya, no? Kasi hindi ko siya pinapainitan, hindi ko siya pinapaarawan, hindi ko siya pinapaulanan, no? Magdamag or pinapahamugan. Kasi yun yung isa sa nakikita ko na nagko-cause ng mga error na yan, yung parang nagkakaroon ng moist yung mga socket, no? Lalo na yung error 12 na yan kasi nasusunog yung socket na yon at nagkakaroon ng error 12 kasi nagmo-moist yung socket kaya nasusunog. So yun yung nagiging reason kung bakit yung ibang wirings ni Aerox is nadadamay, kaya nagkakaroon ng iba pang error. So sa experience ko mga sir, I suggest sa inyo na alagaan nyo ng mabuti yung motor niyo para iwas problema. Kasi ako, sinusunod ko yung manual at saka yung mga advice ng ibang mga mekaniko sa YouTube na mga vloggers. Ginagawa ako yun, lalo na yung si Sir Mel, no? Marami ako natutunan doon mga sir pagdating sa motor.
So I suggest sa inyo mga sir na mag-research kayo sa YouTube ng mga tutorial pagdating sa pagmumotor at pagdating sa pagme-maintenance ng motor. Hindi lang gamit ng gamit, hindi lang marunong tayong magpatakbo, hindi lang top speed, hindi lang puro banking yung nasa isip natin kasi may motor tayo. Isipin din natin yung maintenance kasi pagdating ng panahon sisingilin tayo niyan. Mas mahirap yun mga sir. Sa akin naman mga sir, pagdating sa maintenance, wala naman ako naging problema dito kay Aerox, no. So yung oil, may iba-ibang brand ng oil. Wala akong mai-recommend sa inyo na maganda kasi halos lahat ng ginagamit ko is wala namang halos pinagkaiba. So nakadepende sa inyo yan mga sir. Kung daily nyo siyang ginagamit, maghapon, like mga delivery riders, no, mas maigi na siguro yung ano na lang kayo, yung nasa manual, yun na lang yung sundin ninyo kasi yun yung partner talaga ng motor natin. Yun talaga yung oil, ginawa yung oil na yun para sa mga gantong klaseng motor. Okay, so yun yung sundin natin. May manual tayo dyan mga sir, basahin ninyo. At kung tinatamad naman kayong magbasa ng manual, dahil yun naman yung naging ugali natin na mga Pinoy, tamad magbasa ng manual. So try nyo na lang mag-search sa YouTube mga sir, no, kung ano yung mga gandang oil pagdating sa mga gantong klaseng motor. So nakadepende yan sa inyo mga sir kung ano yung gagamitin ninyo. Pero sa akin, yung ginagamit ko kasi dito is yung Shell Advance na fully or super synthetic, yung kulay gray mga sir. So 800 ml lang yung dapat na ikarga natin dito sa Aerox natin. Kapag sumobra yan, either lalabas yan sa airbox or maglilik, magkakaproblema pa tayo. Mas maiging 800 ml lang yung ilagay natin na oil dito sa ating motor. Okay? So that's all mga sir, sana may natutunan kayo sa video natin ngayon at huwag niyong kalimutang mag-subscribe. So ayun lang mga sir, ingat palagi at God bless sa ating lahat. See you sa ating next video.